Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Ayon sa ating source, ay pinagagawan pala talaga ng maraming teams si Kai Sotto. At least, 4 na mga teams ng Japan B-League ang may gusto sa services ni Kai Sotto. Pero may nananaig na isang lucky team na 99% doon na maglalaro si Kai Sotto. Pero bakit 99% lang? Well, obviously, ay wala pang official announcement. And anything is still unofficial. Pero, meron rin tayong nasagap na balita na meron pang isang team sa Europe naman na gustong sasali sa Kai Sotto Extravaganza. Kung gusto nyong sa Europe maglalaro si Kai Sotto, ay paki-comment down below. And it's getting interesting na ngayon ang basketball career ni Kai Sotto. And it just shows na napakataas pa talaga ng kanyang marketability. And he's still one of the most sought-after basketball players in the world. Well, okay rin kung sa Europe magpapatuloy sa paglalaro si Kai Sotto dahil doon magagamit talaga niya ang kanyang outside game in the event na mapadpad siya sa Europe. Ito kasi ang sinayang ni Kai Sotto nung 17 years old pa lang siya when he was offered to play sa Europe pero he declined at pinili niyang maglaro sa TSF. Pero hindi pa naman huli ang lahat, and if ever, dediretso si Kai Sotto sa Europe, ay napakaganda rin ito sa kanyang development. Dahil alam naman natin na ang NBA ngayon ay dominated by European players. At doon, madedevelop talaga ang mga European skill set ni Kai Sotto, katulad ng shooting at playmaking. Ang mga assets ng mga European big men na mayroon rin si Kai Sotto, kaya lang hanggang sa ngayon ay hindi pa niya na-maximize. Mahirap rin kasi dahil lahat ng mga coaches ni Kai Sotto ay Americans at ang sistema ay nakafocus sa mga guards. Kaya nahihirapan si Kai Sotto na maipakita ang kanyang outside shooting at kanyang playmaking dahil ginawa siyang taga-dunk lang at taga-depensa. Kai Sotto is a naturally born shooter. In fact, kahit nung napakabata pa niya, ay he is shooting from the outside. At siya pa ang nagdadala ng bola. Pero kung hindi man totoo, ang European stint ni Kai Sotto ay wala namang problema. Ang importante ay magkaroon siya ng 30 minutes playing time sa kanyang bagong team sa Japan B-League. And from there, ay susunod na lang ang tagumpay. Meron pa namang panahon si Kai Sotto na mag-dominate sa Japan and his second season sa kanyang bagong team. And it will start sa kanyang playing time at role sa team. Ayaw nating magiging role player na naman si Kai Sotto sa kanyang bagong team. Dahil kung ganon, ay baliwala lang ang lahat ng kanyang pagpupursige at pagkakaroon ng full-time trainer pero hindi naman niya maipakita during actual games. Yung tipong magaling lang sa practices pero hindi naman maipakita sa laro.
Yan kasi ang kulang ni Kai Sotto. The opportunity na mailabas niya ang lahat ng kanyang mga insane skills. Isa kasing multi-dimensional player itong si Kai Sotto. And the best for Kai Sotto is to play in Europe. Sana ay magkatotoo. Samantala, Giannis Antetokounmpo made history plus live action pa sa court. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick mo na ang subscribe button. Salamat po. Grabe ang live action sa NBA ngayon. Kada araw na lang ay merong suntukan, tulakan at bangayan. Nagmisturang boxing ring tuloy ang basketball court. Milwaukee Bucks versus Indiana Pacers. First quarter pa lang, nag-uusok na sa init. Natawagan ng technical si The Greek Freak nang nabulagta sa sahig itong si Tyrese Haliburton. Binangga ni Giannis Antetokounmpo ng pasiko. Nag-angas kasing itong si Haliburton matapos na posterize niya si Marjon Beauchamp at di ito nagustuhan ni Giannis. Grabe ang action, pang John Wick ang dating. Pero di tulad ni John Wick na di kilala ang salitang forgiveness, nag-reconcile kaagad ang dalawang players. Buti na lang. Pero technical pa rin itong si Giannis. At ginulat na lang ang mundo nang sa fourth quarter dahil akala ng lahat na smooth playing game na, pero binalibag literally ni Aaron Nesmith itong si Giannis. So they find him quickly. Giannis turns quickly. Yeah. Oh! Walang nagawa kundi bulagta sa sahig. At Bobby Portis to the rescue kay Giannis. At lalo pang nagkagulo sa court. At may padilat pa itong si Portis na parang kakainin ng buhay ang kalaban. At gusto pang sasali itong si Thanasis, ang kapatid ni Giannis. Technical tuloy itong si Bobby Portis. And do plays like this. Puno ng live action ang larong ito. Pero si Giannis Antetokounmpo ay nakakuha ng career-high 64 points. Giannis in the mid-post, he takes it inside. Ownership turnover. We'll take that against Haliburton. Giannis on the fast. Sa malabagyong larong ito at may kasama pang 14 rebounds, Organic, just gonna let it happen. Pocket pass for Giannis. 3 assists, and 4 steals. Giannis makes it look so. It's on the break. Perfect. Lays it down. Sa huli, panalo ang Milwaukee Bucks 140-126, talo ang Indiana Pacers.